Dahil may Luke 4:18-19. Sabihin po natin, the Spirit of the Lord is upon me. To preach the gospel to the poor. To preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Amen. And let us say the JA1 culture. Go. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Hello, palakpakan si Lord. Amen. Thank you, Lord. Habang sabi natin yung culture na yan, hagi natin binibigas araw-araw. Kung maaari nga, kabisado po natin to eh. Amen? This is the way of our lives, walk of lives. Lagi natin babanggitin to. Upang sa gayon, mag-manifest at laging pumasok sa atin to. Amen? Kanina, ang ganda ng panahon. Medyo umulan nga lang. Kaya, but praise the Lord, wala makakapigil. Amen? Kahit may flood control dyan, hindi tayo mamitinag. Kasi, ang Diyos, pag nagbuhos, flood din. Binabanggit din ng Lord yan yung floodgates of heaven. Pero yung flood na nangyayari ngayon, hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin yung floodgates of heaven, the blessing of God. Gusto niyo yun? Amen. Binabaha tayo ng pagpapala. Binabaha tayo ng pagpapala sa buhay natin. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa pag-umpisa ng aming gawain sa iyong pag-aaral at iyong ipapahayag sa amin ang iyong salita at handa po kami tumanggap anuman ang iyong pinagagawa. We will obey your word. We will listen to your word. We will attempt to listen your word. At ayan, Panginoon, banal na Espiritu Santo, pumilos ka right now in the name of Jesus. Ayan, Panginoon, na maintindihan po ang iyong mga salita sa araw na ito, God. Salamat, Panginoon, lahat po ay maibaba at ang pangalan mo lamang po ang maitaas sa buhay namin. In Jesus' name, amen and amen. Pag sinabi niyo pong amen, you agree. Amen. Pag gusto niyo, pag amen. Kaya sinasabi ng iba, amen ba? Ibig sabihin, are you agree? Amen. Makalangit po salita yun. Okay, ang title po is The Separation and I Am for the Light. Okay, ang key verse po natin ito, 2 Corinthians chapter 6, verse 17, that is why the Lord has said, leave them, separate yourself from them, don't touch their filthy things, and I will welcome you. Kaya, lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang tinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. Actually, ito pong August po is Apostolic Holiness. Pag sinabi pong holiness, hindi naman po ibig sabihin na separate ka, lalayo ka sa may ibang tao. Ibig sabihin, ikaw ay iiwas lang sa lahat ng kanilang kalikuan. Yung mga ginagawa nilang masama, hindi maganda, at alam niyong hindi mabuti. Amen? Hindi yung mukha kang santo. May kanta na santong, kabayo, kabayo, kung ano yung kabayo na. Hindi po tayo gano'n. Ibig sabihin, even though na narito sa mundo tayo, na meron talagang kaliwat kanan naman talaga may mga hindi maganda, di ba? Hindi maayos, mukhang hindi makakabuti sa iyo bilang isang Kristiyano. But this time, tayo po ay magse-separate sa kanila. Hindi naman po ibig sabihin na lalayuan natin sila. Iiwasan po natin yung kanilang ginagawa. Sa Ephesians chapter 5 verse 8, dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipinakita sa pamumuhay nyo, ipakita ninyo sa pamumuhay nyo nang naliwanagan na kayo. So, ibig sabihin, dati na madilim ang buhay natin. Di ba? Hindi naman yung madilim na hindi ka nakakita. Hindi, ibig sabihin madilim, very parable yan.
yung buhay mo ay punong-puno ng kasamaan. O may mga bagay na masama, hindi man punong-puno, may kasamaan talaga. Ang hirap mabuhay nun dahil ang iniisip mo, makapanloko, makapandaya. Pero ngayon, sabi ron, mamuhay na raw tayo na naliwanagan dahil nasa Panginoon na kayo. Sino po nasa Panginoon na? Amen. Tayo nasa Panginoon na kayo, yung mga bagay na mabubuti at maliwanag, ayun na po ang gagawin natin. Amen. Amen ba mga kalalakihan? Amen. Amen ba mga kabayan? Amen. So, ibig sabihin, amen. Yes, you agree, ha? Okay. Sabi rito, 1 John 2, verse 15, verse 17, huwag ninyong ibigin ang mundo. O, kita nyo, ha? Ibig sabihin, yung mga bagay na masama sa mundo, huwag daw nating ibigin. O ang mga makabundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Okay? Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig sa laman, ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mga mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Kaya sabi yun, layuan niyo yung mundo. Yung style ng mundo. Amen? Yun yung mga bagay na dapat nating lalayuan, iiwasan natin. Kasi nariyan na talaga yan eh. Alam mo sa Satanas, ang kaaway natin, binudburan niya yung mundo ng ng kasamaan eh. Binudburan niya eh. Nariyan na yan, pero sabi niyo, iiwasan na raw natin, layuan na raw natin. Ano yun? Yung mga hilig ng laman, mga kamunduhan, at yung mga anumang makikita ng mata, pagnanas sa mata, pagmamayabang sa mundo, at hindi nagmumula sa Ama. Lahat ng hindi nagmumula sa Ama sa mundo, kundi sa mundo. Iyon ay mga nagmumula sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito ay hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ano ibig sabihin nito? Separation. Hiwalay ang puti sa dikolor. Hihiwalay tayo sa kasamaan. Medyo mas madaling ang gumawa ng masama eh. Mas madaling nag-i-enjoy ang tao talaga sa mga kasi hindi pa po sila naliwanagan. Hindi pa nila nalalaman yung katotohanan. Pero po tayo na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya noon, di ba, pag gumagawa tayo ng masama, katulad ko, gumagawa ng kasamaan noon, kung ano ginagawa mga bisyo. Alam ko okay lang yun eh. Pero, nung naliwanagan ako ng Lord, nakita ko na hindi maganda sa akin yun. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Tayo po, alam yung hindi na maganda, dahil punong-puno ng kasamaan ng mundo, iiwasan na po natin yun at mamumuhay na tayo sa liwanag na ibinigay ng Panginoon. Amen. Meron po 3 bagay na still they holy. Naging banal sila sa harapan ng Panginoon. In the three Old Testament characters. Ito po yung si Micah, Prophet Micah. Sa 1 Kings chapter 22, verse 13 to 28. Alam niyo po si Micah, ito po yung propeta ng Diyos. Sila po yung foretold the wrath and the blessing of God. Ito naman si King Ahab, sabi nila, lalusod daw sila, mga Israel. Kaya sabi niya, anong gagawin natin? Sabi, tatawagan yung mga false prophet, ito yung mga propeta. Sandali papaliwanag ko lang so paano naging, he was suffered after he was holy. Naging holy siya. Ito nangyari, binatawag yung 400 na false prophet. Ang gagawin nila, magsisinungaling sila. Sabi, lulusob kayo, pahari, sa kalaban nyo, magtatagumpay kayo. Pero mga false prophet po yun. At pagkatapos, para matuwa yung hari, tatanggap siya ng mga kasinungalingan, pero hindi naman po talaga iyon ang totoo. So nagkataon si Prophet Micah, pinatawag. Si Micah, sabi ng Lord, hindi sila pwedeng lumusob. Sila makikipagdigma o lumaban dahil matatalo sila. Ayun ang sinabi niya. Sabi ko sa iyo, dapat sabihin mo yung gusto ko. Kaya nagalit yung hari. Ginawa, pinagsampal, pinakulong. At pagpapakulong niyang ganon, ang nangyari ngayon, siya ay nakulong.
Pero sabi ni Micah, Prophet Micah, tanda mo sinasabi ko, pag hindi ito nangyari, hindi ako tunay na propeta ng Diyos. Pero ang nangyari po, ang talagang pinasabi ng Diyos na sila ay matatalo. So, ang spite of that, still, hindi siya nakapagkompromiso sa hari. Sinabi niya yung totoo. Kaya minsan sa buhay natin, nawawala yung pagka-holy natin. Ibig sabihin, we separated our life sa mga masamang bagay. Lie, nakakapagsinungaling tayo. Pinakamadaling gawin magsinungaling para makapagkompromiso. Sabihin mo, mahirap ka. Sabihin mo, ganito ka. Para bigyan ka ng bahay, bigyan ka ng lupa ng gobyerno. Pero, sabihin mo lang, mayaman ka sa Panginoon. Amen? Minsan yung pagsisinungaling po, nagiging bagay na madaling gawin para ma-appreciate mo sa tao. Oo nga ganyan ka nga. Pero sa totoo, hindi yun ang talagang dapat mong gawin. You make yourself holy to the Lord. Paano kikilos ang Diyos sa buhay mo kung punong-puno ng kasinungalingan ang iyong puso at iyong isipan? Amen? Pangalawa, yung example na to, si Uriah, yung faithful even in secret, naging tapat siya. Anong ginawa niya? Ito may asawa ni Bathsheba, asawa niya, nagustuhan ni David, yung asawa niya, yung kanyang pinakamagaling na si Uriah, sundalo. Ang nangyari, para gusto niyang si David, para pagtakpan yung pagkakamali niya dahil sa kinuha niya yung asawa nung ito si Uriah. Sabi niya, pauwi siya, nalaman niya, pauwi mo yan, at sumiping sa asawa niya, at magpahinga doon. Pero si Uriah po ay naging faithful. Ano po ginawa niya? Hindi siya umuwi. Kasi nakita niya yung kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban. At ando doon sa sakaban ng Diyos, ayaw niyang magkamali, ayaw niyang madungisan yung kanyang pagiging banal sa harapan ng Diyos. Pero saan nangyari pa rin, ipinalaban siya, ipinunta siya sa harapan ng mga mandidigma, namumuna pa, at doon namatay siya. But still, he is faithful, sinunod niya pa rin ang Panginoon. Hindi siya nakapagkompromiso kay Haring David. Ayun po yung aral. Kailangan maging tapat po tayo. We must be faithful. Kahit timbangin, bigyan ka ng ganito, para rito, para ipagpalit mo ang Panginoon sa isang bagay na mawala yung katapatan mo sa Kanya. Huwag po tayong ganun. Amen? Dahil naliwanagan na po tayo sa lahat ng ating pagkakamali. Amen? Palpak po na si Lord. Sa 2 Samuel chapter 6, verse 17, ito po sila, Shadrach, Abednego, and Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po yung mga Hebrew. Sa Daniel chapter 3, verse 12, ganito po ang nangyari yan. Nung isang hari ay nagpagawa ng isang malaking rebulto, si Hari Nebuchadnezzar. Sabi ng hari, okay, lahat ay dapat sumamba sa pinagawa kong malaking rebultong ito. Malaking Diyos-Diyosan. Ang hindi sasamba at yuyukot pag tumunog ang mga trompeta, kailangan yumukod kayo, sumamba. Okay. E di tumunog yung trompeta. Pagtunog doon, lahat nagyukuhan. Sumamba, sumunod, except itong tatlong ito. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi sila lumuhod. Hindi po talaga sila lumuhod. Nakita nung tumitingin, yung chuchu ni di sumunod susumbong ko to. Kasi alam nila yung Lord nila, alam nila ang Diyos nila. Hindi ganun.
So, sinumbong sa hari, di ba, nagpagawa kayo ng ganito, mga utos nyo ganito, dapat sumamba sa pinagawa nyo magandang malaking lumulto sa mga itong Diyos-Diyosan na to. Oo, meron pong hindi sumusunod. Sabi nila, para sa Diyos daw sila, sa Diyos na buhay lang daw sila sasamba. Sino ba yung mga yan? Ito, sila Shadrach, Meshach, Abednego. Sige, pag tumunog yung huliin. So, anong nangyari? Tumunog na naman. Dahil po sila'y tapat at sila'y nalalaman nilang katotohanan na ang dapat sambahin lang lamang nila ay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Talaga nung tumunog, hindi na naman sila lumuhod. Nakatayo na naman sila. Sabi niya, hindi ba kayo nulod talaga? Hindi. Sabi niya, hindi niyo ba alam na may parusa na ibibigay sa inyo? Ang gagawin, itatapon sila sa microwave oven. Sa isang, what do you call that, nagdiningas na apoy. Ibabato sila ron. Gagawin silang lechon tao. Kaya siguro nakaisip si Andox ang lechon manok eh. Kasi talagang tatapon sila ron. At pagtapos sa kanila, sigurado, mabubuhay ka pa ron, nag-apoy. Ayun ang parusa eh. But still, hindi sila natakot. Sabi niya, we rather to serve God. Susundin namin ang Diyos. Hindi kami sasamba dyan. Hindi kami luluhod dyan. Dahil ang Diyos namin ay si Yahweh. Ganon tignan natin kung maliligtas kayo. Kung ililigtas kayo. Opo, ililigtas kami ng Diyos namin. Ganon yung kanilang faith sa Lord. Pero anong sabi? Pero, kung hindi man kami iligtas o mabuhay, mamatay dyan sa apoy na yan, sa nagniningas na apoy na yan, ang tawag niya. Kubon, ano? Pugon. Pugon, yung pugon ng yung apoy na yan. Kung hindi man kami maligtas, hindi pa rin po kami sasamba dyan. Kasi alam nila na hindi totoo yung sinasamba ng mga Diyos nila. O sige, tingnan natin. Hindi siya nakipag-compromise sa King Nebuchadnezzar dahil gusto lang nilang maligtas. Hindi. There is stick in what we believe. Kaya ba natin yon? Nag-isip ang bawat isa. Kaya ba natin yon pag sinabing, sige, kung tunay kang anak ng Diyos, tingnan natin ngayon. So, ginawa, 7 beses, naisip ko paano klase yung 7 beses pinainit yung pugon 7 beses. Ang hirap na isip, parang 7 beses. Mainit na mainit, mainit na mainit. 7 beses. So, ang nangyari, nung tinapon na, ang unang namatay, sino? Ay di yung nagtapon. Siyang namatay Yung 3, itinapon doon. Pero yung nagtapon, namatay kasi 7 beses pang uminit. Para namatay siya. So, pagkamatay nila, ito na. Nung sinisilip, tingnan natin ngayon. Kung buhay pa kayo. Pero pag silip nila, yung 3 nagsasayaw sa loob. Sabi, parang may isa pa. Sabi ng parang isa pa, sabi ni Nebuchadnezzar, halika nga kayo, ilan ba inulog natin? Haring Nebuchadnezzar, 3. 3. Pero meron ako nakikita, 4. Ang tingin ko yung anak ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi sila nakapag-compromise sa haring Nebuchadnezzar. They stick in their faith, in their holiness to God. Ayaw nila magdungisan yung kanilang pagiging banal sa harapan ng Diyos. Sinunod nila ang gusto ng Panginoon. They suffer, pero hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Nagsasayaw pa ron. Ano yung kinanta natin? Yung kanina, yung nagsasayaw sila ron. So, pinatawag niya, oy! Pinatawag yung 3. Paglabas, dalong nagulat yung hari. Ano nakita po?
ang nakita po niya, hindi po nasunog yung buhok, yung damit, buong buo, hindi awi usok. So sabi ngayon, simula ngayon, ang sasambay na natin ay ang Diyos ng Meshach, Shadrach, at Abednego. Patunayan natin that we belongs to God. Tayo po'y tagasunod ni Lord. Patunayan natin, hindi natin pwedeng ipagpalit ang mga bagay na nakamundong ito para lamang ikompromiso ang isang tao o isang taong nakakilala. Amen? So ngayon, anong apat na praktikal o spiritual discipline to remain firm standing for holiness? Gusto niyo ba maging holy? Hindi ibig sabihin yung holy, yung para bang mukha na kayong ganun na kayo na Hindi naman po ganun. Ibig sabihin, you are separated from all makamundong bagay. Gusto niyo bang ganon? O gusto niyo manatili sa Yung mga tao gusto manatili sa makamundong bagay. Binanggit na natin yon, yung pagyayabang, mga pita ng laman. Sabi, ako lang ang matapang. Nawawala yung pagka-Diyos pag nakakita ng sabi nga, maganda raw pa sa paningin ang isang nakakalasing na bagay o nakakalasing na inumin. Pero, pagdating ng panahon, pagdating ng oras, sakit ng ulo ang ibinudulot. Sige na, uminom ka na. Bakit hindi na? Sinabi mo, Christian ka na nga eh. Binago ka nga ng Lord. Inayos na ng Lord ang buhay mo. Tapos nagkayayaan lang. Aba, para hindi mapahiya dun sa mga kaibigan, sa mga kumpare. Konti lang. Konti lang parang ititira. Inubos lahat. Pag-uwi lasing. Sabi niya, Mama, Dad, kailangan ang buhay natin ay binabago na natin ang buhay natin para sa Lord. Huwag po natin compromise yung pagiging Kristiyano natin. Amen? Tikman mo to. Magkasarap to. Hindi sabi sa Bible eh. Hindi sinasabi na nga ng Holy Spirit sa'yo na hindi maganda yan. Sinusubukan pa. Kaya sabi nga, ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. Amen ba? O aray ata. Aray. But anyway, the Lord is teaching us. Okay? Amen. Tanggapin natin that we are for the Lord. Kaya nga sabi, ako'y nasa liwanag na. Amen? Hayaan mo sila. Sige, bahala kayo dyan. Ako dito ako. Okay? Hindi ako pwedeng, hindi mo naman lalayo sila. Hindi ka lang makikisama sa kanila. Okay? So, anong gawin natin? Gusto nyo ba paglabanan yung ganung bagay? Ha? Ayaw ko na, hindi ko na yan. Hindi ko na pwede gawin yan. Okay, ito po yung 4 na beses. 4 na dahilan o practical spiritual discipline to remain firm standing for holiness. Number 1, daily prayer and communion with God. Lahat po tayo ay dapat nagpe-pray. O, tatanungin ko na, lahat naman tayo nagpe-pray. Sino hindi nagpe-pray? Siyempre, walang tataas. Lahat naman nagpe-pray. So, yun daw ang dapat nating gawin. Luke 21 verse 36. So, daily prayer, ha? So, naintindihan na. Dapat po tayong laging nanalangin. Okay? Keep a constant watch and pray that if possible, you may arrive in my presence without having experienced this horror. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Okay. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtatagumpayan ang lahat ng mga nangyayaring kahirapan at nakatayo kayo sa harap ng anak ng tao nang hindi napapahiya. Kaya minsan may mga Kristiyanong nawawala o nagwawala. At pag nagawa na yung mga bagay na kahiya-hiya, hindi na nakakalapit sa Diyos. Kaya nga sabi, para maiwasan nyo, anong gawin?
Mag-pray, commune with God. Kasi pag mahalaga po yun eh. Sa buhay isang Kristiyano, sa mga naliwanagan na, tayo po, hindi na po tayo magkakasala o maiiwasan na natin ang lahat ng kasamaan na ating haharapin araw-araw. Kasi nag-pray ka na eh. Ibig sabihin, guided ka na ni Lord. Amen? Number 2, meditating and obeying the Word of God. Psalms 119, verse 9. Ano sabi ron? How can a young man stay pure by reading your word and following its rule? Amen? So, dapat daw po nating i-meditate ang word ng Panginoon at susundin natin. Kasi parang salamin yan eh. Di ba? Ang word of God is like a mirror. Pag nakita kong may mali ka sa iyong katawan, siyempre, pag nakakita ng mirror, titignan mo yung napakaganda mong mukha. Di ba? Pag hindi maganda, ang gagawin mo, lilinisin mo, aalisin mo yung hindi maganda. Di ba? So, sa pagninilay-nilay at pagsunod ng salita ng Diyos, sa pag-aaral, sa pagbabasa, kaya huwag tayo maging tamad magbasa ng Word of God, ha? Ngayon, kinakailangan, nananalaming po tayo kung ano yung mga bagay na tatanggalin ng Diyos sa atin. Yung hindi mga maganda. So, pagkatapos mo nalaming at hindi maayos ang katawan mo, maayos ang mukha mo, maayos ang sarili mo, of course, anong gagawin mo? Aayusin mo. So, pamamagitan ng meditating the Word of God, naayos po yung buhay natin. Kaya yung mga tao, yung mga kapatid natin, na hindi po naayos pang buhay dahil they don't meditate the Word and obeying the Word of God. Amen? Huwag niyo po akong tignan ng ganyan. Pinasabi lang po ng Lord sa akin. Okay? Ito ba ang pag-aaral? You make yourself holy. Ibig sabihin, hindi naman talaga mukha kang itsurang mukhang pare o mukha kang iwas lang sa lahat ng kasamaan upang mabuhay ka ng maayos. Amen? Ang salita ng Diyos ang magpapadalisay sa isip, at gumagabay sa ating mga pagpili tungo sa kabanalan. So, magitan ng meditating the Word of God, okay, nagiging unti-unti nagiging maayos at banal ang buhay natin. Amen. Palaman po na si Lord. Thank you, Lord. Tinuturo mo sa amin to. Amen. Pangatlo, pag-iwas sa makamundong impluensya, avoiding worldly influence and an ungodly association. Kasi yung mga tao, bisan Kristiyano pa nadadala, hindi, uso to eh. Uso. Anong gagawin? Hindi namang kabanal-banalan yung ginagawa. Mukhang nagmumukha kang itsura mo. Kasi marami mga tao eh, na porket uso, nakikiuso, pero sa paningin ng Diyos, hindi naman po maganda. So, iwasan po natin yan. Okay? Dapat nating ihiwalay ang ating mga sarili mula sa mga impluensyang maaaring humantong upang tayo ay magkapagkompromiso o magkasala. Yan po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Be not deceived, evil communication, corrupt, and good manners. So maliwanag na maliwanag ha. Huwag tayong padadaya. Hindi uso yan ang suotin mo. Mukha naman di ka bala-bala. Halos talagang uso yan po yung yan ang in ngayon. Hindi porket mag-in gagayahin na natin. Tingnan natin kung maganda ba sa akin to? Matulugod kaya ang Lord sa akin to? Dito sa gagawin kong to? At itong mga, ayan ang usong kanta ngayon. Kantahin mo. Makikiuso ba tayo ron? Hindi naman masama po yung gano'n. Pero kung alam niyong masama, huwag niyo na pong
Huwag po kayong ma-impluwensya. No? Kundi kayo ang mag-impluwensya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Katulad ng pagkikipagkaibigan, uy, sikat yung mga yun. Kaya sa school. Pero yung sikat nga sila, ano sa kasikatan nila? Ang kasikatan nila, yung mga mambuli, manloko, ayan ang punta mo, sisikat ka. Ha? Sisikat ako doon? Sige, punta ako, Kristyano ka na, makikisama ka pa ron. No, never. Huwag niyo pong gawin yun. Okay? Amen? At yung mga kapaligiran sa media, ay uso ngayon to. Ganitong gawin natin, ito yung mga kalokohan lang naman mga nangyayari. Susundin nyo pa, babasahin nyo pa, titignan nyo pa, isusum nyo pa. Huwag pong ganon. Okay? Yung mga bagay na hindi sumasalangot, sumasalungat sa maka-Diyos na pamumuhay, iwasan po natin yan to make yourself holy before the eyes of the Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Kaya pa natin tanggapin yung ginagawa ng Lord. Pang-apat, ito tayo magtatapos. Ang pamumuhay submitting to the Holy Spirit's leading. Sino po rito ang inuudyo ka na, kunyari may gagawin kayong kasamaan, o kaya dalawang papasok ako, hindi lang pero para bulang ka. Ito mabuti, iiwas ka na. Dito masama, sa kadiliman. Di ba, pag bago ako pupunta ron, may nagsasalita, mayroon pa ba sa inyong ganon? Huwag kang pumunta dyan. Mapapahamak ka. Nag-isip ka ngayon. Sasabihin ng Lord, sabi ng Panginoon, ng Holy Spirit, dito ka sa mas maganda at maliwanag. Hindi ka mapapahamak. Kaya ang lakad mo. Kasi hindi ka pa rin nag-decide. Malapit na. Kaya ang dapat po natin, pakinggan po natin ang Holy Spirit. Amen? Alam naman yan Alam niyo naman ang Holy Spirit, He will lead you sa lahat ng katotohanan. Kaya pag sinasabi sa inyo, na huwag na mo nang gawin yan, sinasabi, huwag mo nang kunin yan. Hindi, Lord, ano lang naman to, 200 lang naman to, hindi na maalam ni Daddy to Ito, paalam ka na lang kay Daddy para hindi ka na magkasala. Amen? Pagbilang sa sukli, uy, sobrang 100. Blessing. Ano ba? Sabi ng Holy Spirit sa'yo, soli mo yan. Ang tinubulang naman sa'yo, 20 pesos. So sinukli ka, sobrang 100. Hindi, Lord, blessing ata ito Huwag po natin gagawin yun. Kasi nililid ka na ng Holy Spirit na isauli mo na yun, gawin mo na. Amen? Kaya ba yun? Oo, kaya ngayon, nangyayari sa atin. Kita nyo, maraming, dahil sa kaperahan, hindi po masamang pera, no? Pero dahil sa pera, marami pong mga matatalinong tao. Di ba? Alam mo nilang hindi ka dapat mangurakot. Alam naman na hindi ka dapat mag-kickback. Pero ginagawa nila yun. Kasi kahit sabihan sila ng mga tao, sabihan sila ng Holy Spirit, hindi nila sinusunod. So you have to submit yourself. Amen? Ang pamumuhay sa Espiritu ay makakahulugan ng pagpapahintulot ng banal na Espiritu na gabayan ng iyong kilos, ang iyong salita. Okay? At iniisip. Kaya kung may iniisip ka ng mali, ang Holy Spirit kaagad ang nagsasalita. Mali iyan. Hindi, Lord, pwede naman. Parang itbulaga. Hindi. Oo, pwede. So, gawin po natin, we have to submit our life to the leading of the Holy Spirit. Amen? Okay, ito na po ang ating uli. Ito po yung challenge na.
Sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal kayo sapagkat hindi ninyo nakikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Kaya kahit matagal na po tayong Kristiyano, alam na po tayong Kristiyano sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating eskwelahan, sa loob ng ating pinagtatrabahuan, alam ka ng Kristiyano. Sabi po sa Hebrews chapter 12, dapat daw po tayong mabuhay ayon sa paningin ng Diyos. Kaya hindi po natin mapanalo sila sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay, dahil hindi po tayo nabubuhay sa kabanalan ng Panginoon. Amen? So, ang conclusion, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Mabuti ha? So, binanggit dito sa Hebrews chapter 12 verse 14, maging mabuti, hindi yung masama. Huwag na tayo makikisama. Okay? Huwag natin silang pag-isipan. Maging malinis ang ating isipan. Kasi napupulot na naman ang isipan ng tao pag marami na i-inject sa isipan. Tama? Nakikigusto ko naman. Oo nga. Yung mga yan, ganyan. Mangnanakaw yung mga yan. Kita nyo, ibig sabihin yung pananalita, kinakailangan yung pananalita, yung pagbibigas natin, dapat it make it holy in the sight of God. Kaya pag nakita nyo, hindi naman po lahat huwag po tayo magalit sa mga kapwa Pilipino at yung mga namumuno sa atin. Huwag po tayo magalit. Dahil marami pa naman pong maayos ang kanilang trabaho. Huwag natin silang usahan. Hayaan natin ang iwan natin. Ibigay natin sa kung dapat nilang huwag na po tayong masyadong pakialam dyan. Ipanalangin na lang po natin sila. Sabi nito, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamuhay nyo, hindi niyo makikita ang Panginoon. Diba tama naman yun? Pag may mga tao tayong tinutulungan, nakikita yung ating kagandahan loob sa kanila. Sabi mo, ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Ay, hindi naman. Ibig sabihin, nakikita ko yung kabutihan ng Lord sa iyo. Gusto niyo ba makita yung kabutihan ng Lord sa inyo? Amen? Mabuhay kayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen? Dito tayo magtatapos. Holiness is not the way to Christ. Yung pagiging banal, hindi po daan niya pagtungo sa kabanal, kay Kristo. Kundi si Kristo ang daan patungo sa kabanalan. So, if Christ liveth in you, nabubuhay sa inyo, ang kabanalan po ay posibleng mangyari sa buhay natin. Amen? 1 Peter chapter 1 to 15 to 16, dito tayo magtatapos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabadal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa isip, salita, at sa gawa, kinakailangan maging banal ang ating mga ginagawa. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Amen? Surrender your life to the Lord. Gusto niyo mabuhay na mapayapa, gusto niyo mabuhay na may kabanalan sa Lord, surrender your life to God. Ito po, si Kristo po na nabubuhay sa atin. Siya po ang magiging daan upang tayo maging banal sa harapan ng Panginoon. Amen. Palpak po natin ang Lord. Let us all stand. Tumayo po tayong lahat. Itong awit nito ay isang panalangin ng isang taong gustong maging tahanan ng Panginoon. Of course, ang Diyos ay hindi po titira sa isang puso o hindi siya makikipagniig o yung kanyang kapangyarihan ay mapasang tao sa isang tao na punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng karumihan.
Pero ang dapat natin ang puso natin, kung idudulog natin sa Lord, ito po'y maging banal sa Kanyang harapan. Amen. Awitin po natin. Habang inaawit nyo to, nakadilat man kayo, gawin yung panalangin sa inyong puso. Na inyong naiintindihan ang inyong inaawit, naiintindihan nyo ang inyong binibigas. Ikaw ay magusta ang kanilang sulo ay kumisa. Siguro'y dugo sa'yo. Ang pamabutabang susumaho. Makahiling ka sa'yo ang kumisa. Loobin mo ang buhay ko'y anak mong tahanan. Nabuha ng iyong wakas na pasipan. Papurit at sangga mga ikaw, Diyos ay loobin ko ang buhay ko'y nanang mong tahanan. Luglugan ang iyong wakas na pasipan. Papurit at sangga mga ikaw, Diyos ay alam ng Lord na may nagagawang kamalian. Alam ng Lord na gumagawa ka ng kasamaan. Sa pagkakataong to, gusto ng Lord na lumapit ka pa rin sa Kanya. Huwag mong hayaan ng kasalanan o mga pagkukulang o mga malalaswang gawain ang magpapalayo sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya Kanyang patawarin, kaya Kanyang tanggapin. Kahit paulit-ulit mong ginagawa yan, kayang-kaya kang tanggapin ng Panginoon. At tayo magdesisyon sa buhay natin na gagawin natin sa harapan ng Panginoon ang mabuti at may kabanalan sa Kanyang harapan. Minsan pa, awitin na ito. Sing it in your heart. Sing it to your heart. Galing sa puso nyo, from your heart. Ay ko'y taas po natin ang ating mga kamay. Tugtugan ng iyong wakas na pasipan. Galing ang papurit at sangga mga ikaw, Diyos ay loobin ko ang buhay ko'y anak mong tahanan. Luglugan ng iyong wakas na pasipan. Hanggang mga papurit at sangga mga ikaw, Diyos ay habang nakatas po ang ating mga kamay at nakapikit, tayo po'y lumapit sa Diyos. Sabihin niyo po ang lahat ng bagay na gawa niyong pagkakamali sa Panginoon at ihingi niyo po ito ng tawad. Humingi po kayo ng habag ng Diyos.
So come on, habang tayo nasa presensya ng Panginoon, the Lord is here. Nakikinig siya. Naghihintay siyang lumapit ka sa Kanya. Naghihintay ang Diyos na sabihin mo lahat ng mga pagkukulang mo sa Kanya. And the Lord is very much mabait para sa iyo. At ikaw po ay Kanyang lilinisin at patawarin sa lahat ng mga nagawa niyo. Nagawa mo mga pagkakamali at pagkakasala. So sorry sa ito, come on. Mag-pray kayo, sabihin niyo, Lord, sorry. Come on. Ibulong niyo sa Panginoon, sabihin sa Panginoon. Yung mga bagay, ng mga ginawa niyo noon, nakalipas na araw, nakalipas sa panahon, na hindi naging kalugod sa iyo. Humingi kayo ng tawad. Alisin ng mga bagay na ito sa inyo. Maaring mga bagay na matagal mo nang hindi maiwasan mga bisyo. This time, isuko mo yan sa Lord. Aalisin ng Panginoon yan sa buhay niyo. Mas maganda ang buhay na sumusunod sa liwanag ni Kristo. Yes, Lord, alam po namin na tinanggal mo na ang lahat ng mga kamalian, kasalanan, mga bisyo, mga pansariling interes na hindi naging banal sa iyong harapan. Tinanggal mo na ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. At lahat, Panginoon, ng panalangin nila sa buhay nila. Sa oras ito, Panginoon, anuman ang nararamdaman ng iyong mga anak sa kanilang mga katawan, kailangan nila ng healing, kalakasan, kagalingan ng kanilang katawan, Panginoon, i-boost mo na. Sila'y malinis na sa iyong harapan. At alam po namin, Panginoon, ang pangangailangan, ang lahat ng kalusugan ng kanilang mga katawan ay i-restore mo sa pangalan ni Jesus. Walang mahirap sa iyo, lahat ay kaya mong pagalingin. Mula ulo hanggang talampakan, sila po yung ay gagaling sa magitan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, at alam po namin na mas maganda ang aming inaharap dahil kami mabubuhay at kikilos, magsasalita, mag-iisip na ayon lamang sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.